Magandang umaga po muli. Ako si Tita V at samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, encourage you to take your time to share this video to your friends and relatives, especially those who don't know Jesus yet. Your few minutes will help rescue at least one or more souls for God's glory. Let us pray. Heavenly Father, we entrust to you your words for this morning. Speak to our hearts, O Lord God, and may your anointing be upon your servant. Thank you, Lord, for the guidance of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Sa Galatians 5, verses 22 to 23, ay sinasabi ang ganito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." Sa Tagalog, sa Galatia chapter 5, verses 22 to 23, "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito." May tao ba na nangarap na maging masama pagdating ng araw? Wala, di ba? Lahat tayo, ang gusto natin ay gumawa ng mabuti dahil yun ang desire ng puso natin at yun din ang desire ng Diyos para sa atin. Ngunit hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Kailangan natin ng grasya ng Diyos o yung tinatawag nating biyaya ng Diyos. Sabi ng mga nag-aaral ng ugali ng tao o yung behavior ng tao o yung mga tinatawag nating mga psychologists, ay meron daw talagang kabutihan sa bawat tao. Kahit yung masasabi nating pinakamasama ng tao sa ating paningin, meron pa rin tayong makikita na mabuti sa kanya. May mga taong likas na mabuti sa paningin natin, subalit ang batayan ng kanyang kabutihan ay ang sarili, hindi ang batayan ng Diyos. Sa pagpasok ng bawat panibagong taon sa ating buhay, ay marami sa atin ang gumagawa ng tinatawag nating New Year's resolution. Isa ka ba dito? Kapag pakikinggan natin ito, makikita natin na lahat ay para sa ikauunlad ng sarili, sa ikabubuti at para din sa ikabubuti ng kapwa. Hindi naman ito masama. Actually, magandang meron tayong goal para sa darating na taon o sa bawat taong darating ng ating buhay. Ngayong 2025, subukan mo kaibigan na isama sa iyong New Year's resolution ang sinasabi sa Galatians 5 verses 22 to 23. Ito yung tinatawag nating bunga ng banal na spirito. Yun yung binasa natin kanina. Sapagkat naniniwala ako na ito ang mas higit na makatutulong sa iyo, sa ating lahat, upang magkaroon tayo ng higit na maganda at masaganang buhay sa taong 2025. Tandaan natin, sinasabi sa Biblia na fruit of the Spirit, hindi fruits of the Spirit. Ibig sabihin, singular. Isa lamang ito na katulad ng isang prutas na nag-iisa na naroroon lahat yung siyam na nabanggit, no, na character traits na gusto ng Diyos sa atin. Ang unang binanggit dito sa Biblia, sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, ay love o pag-ibig. Unang binanggit ang pag-ibig at saka isinunod ang joy o ang kagalakan. Dahil ang taong nababalot ng pag-ibig na mula sa Diyos, ay tiyak na mayroong kagalakan sa puso. At isinunod naman ang kapayapaan o yung tinatawag nating peace. Dahil ang taong dama ang tunay na kagalakan mula sa Diyos na meron sa puso natin,
ay tiyak na mayroong tunay na kapayapaan. Kasunod nito sa kapayapaan ay ang patience o yung tinatawag nating kahinahunan. Pansinin natin ang taong mapayapa, ang isip, ay tiyak na mahinahon din sa lahat ng kanyang pagkilos at sa mga desisyon niya sa buhay. Hindi siya laging galit at hindi rin laging stress. At kasunod na nga dito, ang iba pang nabanggit, ang kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Ito ang mga ugaling nais ng Diyos na makita sa atin. At alam ko, kaibigan, ito rin ang nais mong makita sa sarili mong buhay. Subalit ang fruit of the Holy Spirit ay magiging totoo lamang sa ating buhay kung tayo ay may personal na relasyon kay Jesucristo. Ang Holy Spirit ay mananahan sa atin kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay sundan mo lamang ang panalangin ng pagtanggap na nasa comment section ng video na ito. Tandaan natin na habang tayo ay naririto sa mundo, ay hindi madaling maging mabuting tao. Sabi nga, God is not yet done with us, and we are a work in progress. Kaya mas higit nating kailangan na ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. Dahil ang Diyos ang ating kalakasan sa lahat ng ating kahinaan. Kahit si Pablo, binanggit niya ito sa Biblia, si Apostle Paul, na ang Diyos lang talaga ang source ng strength. The weaker we present ourselves unto God, the stronger, the more God can show His strength to us. Subalit hindi rin natin pwedeng gawing excuse na dahil ako'y isang tao lamang. Dahil sinasabi din sa Biblia na tayo'y God's workmanship o ginawa tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. At inihanda niya ito, ang mga mabubuting gawa, bago pa tayo likhain sa mundo. Ibig sabihin, may nakadisenyo na ang Diyos para sa atin na tayo ay gagawa ng mabuti. Sabi nga sa Bible, God prepared for us in advance. Ang bottom line dito, kapatid, ay isuko mo sa Diyos ang lahat ng kahinaan mo. Dahil siya lang naman ang ating kalakasan. Siya rin ang gagabay sa atin upang magawa natin yung fruit of the Holy Spirit. Hindi natin kayang gawin ito sa pamamagitan lamang ng sarili natin sapagkat mahina tayo bilang isang tao. Ngunit, kung tayo'y magtitiwala sa Diyos, patuloy din siyang gagamit ng mga instrumento upang tayo ay lumakad ayon sa wangis ng Diyos at mai-apply natin itong fruit of the Holy Spirit. Tandaan natin, the only source of our strength is God. Wala nang iba. Hindi natin ito kayang gawin sa pamamagitan ng sarili nating lakas at kakayanan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami bilang mga tagasunod ninyo na makita sa aming buhay ang bunga ng banal na Espiritu upang maraming tao pa ang makakilala sa inyo at tanggapin kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli. Love and prayers, Tita V.